lang ho yan, eh, dalawa lang ho ito. Makinig ho kayo ng mabuti sa akin, para ho sa mga bukas ang pag-iisip, higit sa lahat para ho sa mga hindi tanga ho na nakikinig ho dito sa Banateros. Alam ko naman po basta Banateros, hindi po kayo tanga, 'di ba ho? So, para ho lang ho sa kaalaman ninyo, ipapaliwanag natin ng husto kung bakit hindi ho tama yung ginagawa ng ilang mga vloggers na kung saan sila ho ay may mga teaser pa na mga voice recording, may mga teaser pa na video. Dalawa lang ho yan. Number one, sila ho talaga ay tinulak para gawin yan, para ho magkaroon ng mind conditioning na kung ano man ang lalabas na video, kung ano man ang lalabas na audio, kasi alam nila na meron talagang audio at meron talagang video. So sila po ay merong tinulak na vlogger para ho magkaroon ng ganyan kunwari. Kunwari ay tutol sa gobyerno pero ang totoo ay inutusan. Ito yung first option. Inutusan lang. Kayo ang magtimbang, kayo po ang mag-conclude. Inutusan lang ba para magkaroon ng mind conditioning ang mga Pilipino na itong voice recording mailabas na kaagad yung kanilang counter. Di ba ho? Kasi tandaan ho natin, sila ho nakakaalam kung meron talagang voice recording, sila ho nakakaalam kung meron talagang video tungkol ho sa mga pinagagawa ng ating Pangulo at ni First Lady. Kaya ang ginawa nila, inunahan na nila. So ang ginawa ho nila, meron silang inutusang vlogger na talagang tapat na vlogger nila para ho kunwari maglalabas ng mga video, kunwari maglalabas ng mga audio, pero ang totoo no, nilalabas na nila yung counter nila. Okay? Yung counter nila na yung voice recording na yan, AI lang yan, yung video na yan ay AI lang yan. So nilabas na nila. Yan yung unang option. Pangalawang option ay maaari talagang sadyang tatanga-tanga lang po itong vlogger na ito. Bakit to, Kanyo? Kasi alam mo na nga, sabi nga nila, 'di ba sa chess, hindi mo naman talaga kunwari ikaw ay alam niyo yung chess, 'di ba, pag naglalaro, hindi mo sasabihin yung next move mo, ika nga. Bakit to? Kasi pag sinabi mo yung next move mo, siguradong magpe-prepare na po yung kalaban. 'Di ba ho? Magpe-prepare na po yung kalaban ng kanilang depensa. Okay? So, it's either number one, Trojan horse yan. Number two, malamang tatanga-tanga lang yan kasi talaga mahina ang kokote. Kaya tuloy nakapag-prepare ngayon yung kalaban. Okay? Number three. Okay? Number three po. Maaari, siya po ay for the content laang. Bakit to, Kanyo? Kasi for the content, kasi wala siyang pakialam kung ano ang magiging diskarte. Wala ho siyang pakialam kung lumabas ang katotohanan o hindi. Basta importante sa kanya, yung may content siya. Kasi alam naman niya siguro na mga Pilipino at marami sa kanya mga nabudol noon, tatanga-tanga. Kaya ngayon, nabubudol niya pa rin. Dinadaan sa chismis, ika nga. Di ba ho? Yan ho ang katotohanan. So kayo ho ang maghusga. Ano ho do sa tatlo na yon? Ulitin ko. Number one, malamang galing din sa kampo ng mga Marcos yan. Inutusan lang, kunwari maging anti-Marcos pero minamind condition na tao. Pangalawa, sadyang tatanga-tanga lang at hindi niya alam ang tamang diskarte sa tunay na pakikipaglaban ng revolusyon. At bahala lang siya, wala siyang pakialam, basta labas lang siya ng labas, teaser siya ng teaser. Or pangatlo, for the content lang. Di ba ho? Yun ang totoo. Malamang for the content lang dahil gusto lang niyang kumita at pagkakitaan ang content ng kanyang channel. So, yun ang tanong ko sa inyo. Ano na ho ang humusga? Kasi tulad nga ho na sinasabi ko, panoorin ho natin tong video na ito Napaka-importante natin maintindihan ho ito. Si Secretary Boying Remulla sa National Bureau of Investigation ang kumalat na peking video ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan kungwaring nagdeklara ang Pangulo ng gera kontra China. Inatasan ni Remulla ang NBI na panagutin ang mga nasa likod nito at sampahan ng kaukulang kaso.
Una nang pinabulaanan ng Presidential Communications Office ang video at sinabing walang ganoong direktiba ang Pangulo. So, ayan na nga ho. Naglalabasan na sa lahat ho ng channel yan. Alatang piniprepare na ho nila yung media. Piniprepare na nila na, oy, may mga lalabas na audio recording. So, ito ho yung pinapaliwanag na sa taong bayan na kayang imanipula ang voice recording. Kayang imanipula ang video recording. So, kanila na po yung minamind condition ng mga tao at sinasabing kung lumabas man yan o ay AI lang. Okay? Ako, ulitin ko ha, para sa kaalaman ng mga sarado isip at tatanga-tanga pa rin hanggang ngayon. Ako po, sa aking pong pananaw, hindi ko sinasabing hindi po totoo yan. Ang sinasabi ko, mali yung diskarte na ginagawang teaser yan. Di ba ho? Nagkakaroon ng mga teaser, inuunti-unti pa bagong ilabas. Ulit-ulit ko sinasabi, sa pagdating mo sa labanan, sa suntukan, o di kaya sa anumang gera, napaka-importante po ng element of surprise. Sa ang kompetisyon o laban, napaka-importante ng element of surprise. Basketball, di ba ho? Kailangan element of surprise. Boxing, di ba ho? Tandaan ninyo, there was a time, sabi nila, si Pacquiao, magaling yan sa left hand. Talagang pag yan sumuntok ng kaliwa, yari ang kalaban. Tama, mali? Kaya ang ginawa ni Pacquiao noon, itinago. Itinago niya yung training ng kanan niya. So, there was a time na nanalo siya by using his right hand. Bakit kanyo? Kasi, yung kalaban niya, they were expecting na kaliwa ang gagamitin. Hindi nila alam na surprise sila nung kanan ang ginamit ni Pacquiao. Napaka-importante ho noon. Element of surprise. Pati content, pasalsal ng ilang vlogger, ayan tuloy nakapag-prepare ang gobyerno. Di ba ho? So yan ang problema natin. Kaugnay po ng balitang yan, isa sa tinuturing ni Pangulong Marcos na lumalakas na banta sa peace and order. Sabi nitong isa, si Alexa G. Alexa G, ikaw naman kasi si Banat, masyado ka daw insecure, ayon tuloy, tinaya na alindog niya. Alam nyo, sa totoo lang, wala akong problema dyan. Ang problema ko lang ho dyan ay talaga mahilig mag-fake news. Pero more than that, kung yan naman ay makakatulong sa laban natin, sa revolusyon na mailabas ang katotohanan, ano ho natin yan? Sasamahan ho natin yan. Hindi ho mataas ang ego natin. Di ba ho? Tayo ngayon, nagkamali ho ilang beses noon na kay Isko. Pero nung nakita natin, tayo ho ay tumulong kay Isko. Nung nakita natin palang iba pala yung mga nakikita natin publicly at iba pala talaga yung sa private, nakita natin yun. Pastor Kibuloy, ganun din. Binatikos natin nung una, pero nung nakita natin ang katotohanan, hindi ho tayo dalawang isip para ilabas ang katotohanan. Alam nyo ho, ang Banateros brothers, okay? Kami ho mga Banateros na mga vloggers, hindi ho mataas ang aming ego. Pag nakita naman naming nakakatulong ang isang mga tao, whether ito'y binanata namin noon, amin po itong sasamahan. Bakit to? Kung nakakatulong naman. Always remember, hindi naman po kasi kami, we are not for ourselves, we are for the country. We do not care kung magkamali, kung kami po ay kailangan magbago para sa katotohanan, walang problema ho sa amin yan. Di ba ho? Wala hong problema. Ang problema ko ho, kung nakakasira na ang isang vlogger, dapat putang ina binabanatan yan. Kasi nakakasira na Kita ninyo nangyayari. Sabi nga nito Ayan daming nagalit na MDS dahil sa AI na kasalanan naman nila, hilig kasi mag-utos at yun na nga po Alam nyo, maniwala ho kayo. Etong administrasyon na to, magaling ito sa propaganda. Tandaan ninyo, nanalo ho sila because of propaganda. So kayang-kaya ho nilang gawin ho ito. Ulit-ulitin itong propaganda na ito. Di ba ho? Yun noon totoo. Kaya kung nakakasira ang mga vlogger na ito, babanatan ho natin. Bakit ho? Para tumigil.
Kasi dito sa atin, basa o sa baba, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Kailangan no, tama ang diskarte. Ika nga, not false for selfish interest, but for the nation. Hindi, yung iba kasi dyan, sorry ho pero totoo yung iba dyan, for self-interest na. Public, ano na ho, kanilang ginagawa ay for revenge, not for the nation. Tandaan ninyo, magkakamali pagka ganyan. Pag ikaw, out of revenge, kaya mo ginagawa yan, magkakamali ka. 'Di ba? Sabi nga, vengeance, 'di ba, is mine, says the Lord. Huwag kang gagawa ng dahil lang ikaw ay gumaganti. Hayaan mo Diyos ang gumanti para sa iyo. Ang importante doon ka lang sa tama para sa bayan, ika nga. 'Di ba? Huwag ho tayo magpapalinlang. Ang pinaglalaban natin dito ay yung mga injustice ng ating bansa. 'Di ba? Injustice na ginagawa ng ating gobyerno. Bakit to? Sa gobernador. 'Di ba? Pag hindi nila kursunada, sinususpend, tinatanggal. Pag ito ay lumalaban sa gobyerno, yan ho dapat ang focus natin. Bayan, hindi ho personal interest. Yung iba diyan kasi personal interest 'Di ba ho? Yan ho ang problema. Pag personal interest na ho ang umiral, wala na hong mangyayari sa bayan natin. Tandaan ninyo, yan ho ay nakita sa ating kasaysayan. Sa ating kasaysayan, may mga heroes tayo na lumaban for personal interest, hindi nagtagumpay. Meron naman hong mga lumaban na para talaga sa bayan at ito'y nagtagumpay. Kung papansinin niyo, kung kayo ay tunay na Duterte supporter, tandaan ninyo kung kayo ay tunay na Duterte supporter, ang ating pinakahalimbawa ng pakikipaglaban ay yung katulad ni Pangulong Duterte. Bakit kanyo? Si Pangulong Duterte po kasi, pag alam niyang interest niya ang makikinabang, hindi niya ho ito pinaglalaban. Maniwala ho kayo alam mo, hindi na lang po kami magsasalita pero kami pong Banateros Brothers ay nabiyayaan na makausap lagi ang pamilya ng mga Duterte. Hindi na lang po namin siya napupubliko yung mga iba kasi very private ho. Pero alam nyo yung mga kwento na, naku, hindi ko na lang sasabihin. Pwede ko bang ikwento sa inyo ito? Isang opisyal, eto, 100%. Totoo ito. Bakit to? Ang nagkwento mismo yung sinuhulan. Alam nyo ho ba, eto, ikikwento ko lang to Merong opisyal ng gobyerno, ngayon, eto, grabe ho ito, putanginan to. Ang bibig nito, pasmado rin. Hindi ko na lang sasabihin kung sino Nung na-appoint po itong animal na to sa gobyerno ni Marcos, meron po itong mga pinapasok na kontrata. Nakakahiya. At isang sinubukan niyang lapitan at bigyan ng may daladala, pumunta sa City Hall ng Davao para lagyan ang may pinapasok siyang kontrata doon sa Davao at lalagyan niya sana ang mayor doon. Tapos alam nyo, ang ginawa nitong mayor na to, nagalit ho. Kasi feeling niya, magaling ito Feeling niya ho, itong official na ito na nagmamagaling, pasmado bibig nitong animal na to Feeling niya malapit siya sa Duterte, malapit kasi maingay ito Defender din ho ito noon kuno. Ngayong na-appoint kay Marcos, tameme na. Etong sabi niya, meron siyang minapasok na kontrata at may daladala siyang bag na laman ay pera. Alam nyo nung nalaman ni Mayor yon ng Davao, grabe ho. Binan niya ho itong tao na ito. Even if professing Duterte supporter to, na ngayon, after doon, hindi na ho ito nakalapit muli. Hindi ko na lang sasabihin kung sino ito I heard the audio, hindi Bossy Pib katulad ng sinabi ng Baras pagtama palakpak. Alam nyo, sabi ko nga ho sa inyo ganyan no si Pangulong Duterte at ang kanyang buong pamilya. Pagka self-interest na ang pinasok, hindi na ho.
Sa totoo lang, pwede naman palusutin yung mga ganyan eh. Kasi eto nga eh. May nagsabi nga eh, kay Pangulong Duterte, hindi ko na lang sasabihin eh. Si Pangulong Duterte hanggang ngayon mahirap pa din. Tapos sabi nga, may isang taong lumapit daw kay Pangulong Duterte. Alam mo, Mr. President, pwede ka naman magnakaw ng kahit konti eh. Kasi at least ikaw, kung magnakaw ka man ng konti, ginagawa mo yung trabaho mo. Eh yung iba, nagnanakaw, pero hindi ginagawa yung trabaho. So pwede ka magnakaw ng kahit konti man lang para sa sarili mo. Di ba? Eh kasi nga, alam niyo, mga gamit niya, ganun pa din. Pero kasi si Pangulong Duterte, hindi daw talaga eh. Talagang sa kanya, tama na yung simpleng pamumuhay. Ano ba naman yung kukunin mo pa yung hindi para sa'yo? Eh, sabi naman niya, libre na nga lahat. Libre na nga siyempre bilang presidente ka, libre na pagkain mo. May sahod ka na, lahat na libre. May kasasakyan ka pa, may security ka pa. 'Di ba? Ganun eh. Tama eh. Pero ang problema ko kasi, pag pumasok na ang self-interest ng tao sa pakikipaglaban sa ganitong klasing laban, wala na. Mahahalata at maaamuin ng tao kung ang pinaglalaban mo lang is because nagre-revenge ka, hindi ka nabigyan ng posisyon, nagre-revenge ka kasi mas pinabura ng ibang vlogger. Alam nyo, eto ha, hindi na ho kasi bago yan. Ha? Hindi na po kasi bago yung inggitan sa mga vlogger. Sa katunayan, alam nyo, saan man kami pumunta mga banateros, lagi ho kaming ginaganyan. Yung pagka nagko-compare ng o bakit ganito si ano, ganito. Alam mo, panahon pa lang ni Pangulong Duterte may mga ganyan na. Lalong tumindi yan nung namayagpag ang mga vlogger itong panahon ni Marcos. Maraming ganyan yung pag hindi sila napansin na kasi nga nung panahon ni Moca, 'di ba? Masyadong si Moca may tiwala si Pangulong Duterte, 'di ba? Nainggit sino nainggit diyan, 'di ba? Yung talangkang Pinoy. So this time bumawi naman yung talangkang Pinoy. Oh, siya na ang bida-bida, may mga nainggit tuloy na vlogger. And because of that, alam nyo, marami hong naging bitter. Tama man yung kanyang sinasabi, kung ang motibo niya ay mali, hindi ho maganda. Naintindihan ho natin? Di ba ho? Yun ang problema ho eh. Ang problema natin, pag may pinaglalaban ka, kahit ba tama yan, kung ikaw naman ay mali ang dahilan mo bakit mo pinaglalaban yan, sa simula, oo, sasakyan ka ng mga marites. But eventually, papalpak ka. You know why? Katulad nitong AI, video na to. Bakit pumapalpak? Kasi nga, tandaan nyo, ang taong pikon, ang taong galit, mamali-mali ang diskarte. Yan ang katotohanan. Pag mali ka, ay pagka galit na galit ka, bitter ka, kaya ka lumalaban at tumitira sa gobyerno, magkakamali ka ng diskarte. Bakit? Kasi galit ka lang eh. Out of emotion yung pakikipaglaban mo. Kaya dapat, hindi ganun. Dapat let's stay on the facts, the truth. Ika nga. Diba? Dapat ganun ho tayo. Doon tayo sa truth. Doon ho tayo sa may ebidensya. Or else, magkakamali ka. Yun ho ang ating sinasabing paulit-ulit. O panoorin pa ho natin to. Situation sa bansa ang mga cybercrime at kaugnay ng kampanya kontra cybercrime. O sabi ni Jasmine, tama yan. Kaya sa pamilya, wag ho kayong ganyan. Pag nadala ka ng galit, lahat ng sasabihin mo kahit wala na sa tono. Hindi, wala hong biro yan. Ha? Pagka kayo, kunwari, meron tampuhan ng jowa mo, asawa mo, anak mo, tatay mo, give time. Huwag ka muna magsasalita. Never speak when you're mad. Okay? Never speak pag meron kang puot sa puso. At lalong-lalo na, never open your social media account pag masama ang loob mo. Why? Tingnan mo, ang dami mong deleted na status. Kasi nga, nagalit ka, nag-status ka kagad. Tama, mali? O, yun na, kaya nagkakamali-mali ang tao. O kaya ngayon, itong vlogger na galit dahil nga meron siyang galit lang, nagkakamali-mali tuloy. Ito yung maling diskarte na sinasabi ko sa inyo noon pa. 'Di ba? Maling diskarte ho ito, yung ilalabas mo, iti-teaser mo.
Bakit mo tiniteaser? Anong purpose mo? There is only one purpose sa teaser video, teaser voice. There's only one purpose. Content. Kasi if that is really true, if that is sabihin na natin legit, itatago mo muna yan. Sa tamang panahon, bibiglain mo. Sa tamang panahon, bibiglain. Hindi yung punta, paparinig, o video, papaano. Katarantaduhan mo yan. For the content. Kausapin po natin si Police Colonel J. Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group. Good afternoon po sa inyo, sir. Ayan. Magandang hapon po, ma'am. Unahin po muna natin kung meron po bang direktiba sa inyo kaugnay nitong mga kumakalat na peking video at may audio pa supposedly ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa China. Opo, kasi alam naman po natin ng cybercrime ay patuloy po na tumataas. Part po ng PNP, especially Anti-Cybercrime Group, is to monitor po lahat ng mga violations na nangyayari taon. So, yung ito pong binanggit ko na video tungkol kay Pangulong, yung fake po na lumabas na video about President Marcos, ano pong ginagawa nyo dito? We've been monitoring yung mga ganyang cases and immediately, nung na meron ng report na ganyan, tinignan na po natin yung... Kita ninyo? Alam mo, yung PNP, ginagawa lang nila trabaho nila. Ang problema, pag yung media kargado, halatang halata eh. Pagkakargado ang media, kita ninyo sinesensationalize. Anong gagawin nyo sa mga ganitong voice recording? Anong lumalala ng voice recording? Eh matagal na ho yan eh. Sa totoo lang, matagal na ho yung AI voice deep deep voice ba yun? Deep bake? Basta deep kasi alam kong deep, yung deep ano lang eh. Oh, kaya alam nyo matagal na ho yan. Eh bakit ngayon lang lumalabas? Bakit nyo ngayon lang sinasalsal at sinesensationalize? It's really obvious that you're doing this because para pag may lumabas na video recording, matik na. Matik na ho yan. Website or yung account na nag-post po dito. At nakita nga... Oy, ang ganda na sinabi nito ni Madam. Oh. Kahit anong video pang ilabas, pag hindi si BP Sara umaksyon, walang mangyayari. Gusto kong palakpakan ng malupit. Yan ho talaga ang totoo. Ang sikreto ho dyan, si Vice President Sara Duterte. Yun ho ang totoo dyan. Wala hong biro. po natin na it was created in April of 2021. And then nung kinandakan pa uli natin ng kinandakan ng ating kapulisan, napakarami nilang tinitignan. Si FLM po ay si First Lady Liza Marcos. At nakita nila na ang location o possibly ang IP address na ginamit ay ang isa nasa merong nakita tayo sa Pilipinas at ang isa po ay sa Pakistan IP address. So ito yung mga titignan po natin at nakipag-coordinate na po tayo sa mga platform na kung saan nakita po ito katulad po ng YouTube, Facebook. Yun po at titignan po natin kung anong pwede pong makuha na mga ebidensya sa mga ano na ito. May mga binanggit na po kayong detalye, Colonel, pero yung tao kaya na nasa likod nito or yung grupo man, ma-identify po kaya yan or na-identify na ba? Depende po sa pakukuha po nating ebidensya doon sa mga platform na ginamit. Dahil pagka-posting po ng ganyan, hindi po natin makikita yung tao. Oo. Kung sino po ang nag-post ito. So, pag nakakuha po kami ng ebidensya sa Facebook at saka sa YouTube, malamang po makikita natin kung saan po ginawa yung post na yun. Overall po, Colonel, ano po yung assessment nyo? Pataas po ba ngayon ang mga cybercrimes at ano po yung klase na pinaka-common? Yan na. Sa cybercrime po ay kung titignan po natin during the first quarter ay lagi tumataas ito pero hindi naman po ganun kataas na dahil alam nyo, grabe ho ito, hindi nyo napansin. 1 week ho itong binalita from GMA at saka ng GMA at saka ng TV5. Hindi ko ho alam kasi yun sa sa ABS-D naman po hindi ko ako nakikinig sa kanila pasensya na ho kasi parang hindi naman na sila nag-exist, di ba? ang simula po nagkaroon ng SIM registration, hindi na po sobrang taas. Ngayon po, ngayong taon, yung first quarter, nasa 21.4. Ayan o, wala na. Kahit may evidence, totoo man or hindi, magiging fake na lahat. Correct?
Tama ka dyan, madam. Madam Jasmine, you're correct. Ika nga, correct na correct. Correct, ika nga. More lang yung pagtaas po nito. Hindi siya katulad ng previous years na talagang umaabot po yan ng 30 to 35% yung first quarter. So, ang pinakamataas po nito ay yung online scam. Mm. Mhm. Ang pinaka number one po sa online scam ay yung online selling pa rin po. Online. Hindi nakuha ng media yung kanyang gustong sagot. 'Di ba? Sabi nito, ito grabe pagtanong, sisipag ng media, pero pagdating sa nakuha, yun na nga eh. Alam mo, the cooking dad, you are perfectly right. Kung meron mang term na perfectly right. 'Di ba ho? Mas importante pa ho itong lintik na AI, voice, at saka itong AI, yung face, kesa doon sa issue ng drugs na supposedly pinakamadami daw. Hindi nila man lang pinansin yung pagbaba ng timbang o yung tawag doon yung amount, 'di ba? O nung droga. Ang dami hong pwedeng follow-up story, ika nga. Napakadami hong ibang anggulo doon na pwedeng ilabas, ika nga. Pero anong focus? Ang focus, itong walang kakwenta-kwentang AI. This is really obvious. Kaya nga, naduda ako, sabi ko, perfect yung script Perfect yung script. Bakit to? Ano yung script? Problem. Meron talagang video, meron talagang voice. Ano script? Magpalabas tayo ng kunwari anti sa atin, galit sa atin. Palabas tayo. Palabas. 'Di ba? Yung isa na booking na si Budol Lipunan. Yung isa booking. Palabas tayong ganyan. Nasunog na yung Budol Lipunan Tapos pagpalabas natin ng ganyan, magkaroon tayo ng counter. Tapos magiging issue ngayon yung AI kasi labasan Kasi kung hindi ka, bakit kailangan mo magpalabas ng counter? Nang magpalabas ng anti? Kasi kung ikaw lang, isipin nyo to kung ikaw lang, sasalsalin mo lang yung AI o deep voice na yan, kunwari walang nag-aantay, walang anti-vlogger na naglabas niyang voice, it's obvious na you are being defensive. Tama, mali? Diba? Isipin nyo, wala ho yung CMDS, wala hong ganun. Anong dating sa tao? Bakit kaya biglang naglabas ang gobyerno ng may mga voice recording na lalabas, may mga video recording na AI lang, hindi totoo. Deepfake ang tawag, deepfake, 'di ba? Anong dating nun sa tao? Sige nga kung kayo may common sense. Anong dating nun sa tao kung sakasakaling walang anti-Marcos vlogger? Tapos bigla lang nilabas ng gobyerno yung deepfake na yan, deep voice na yan, yung fake voice na ganyan, at saka yung AI, bigla lang nilang nilabas. Anong dating sa tao nun? 'Di ba? Ang dating sa tao nun, napaka-defensive naman itong gobyerno to. Tama, mali? 'Di ba? Kumauta kayo Pero kung may naunang lumabas at nag-aakusa ng kung ano-anong klaseng voice recording, kung ano-anong klaseng video recording, pag may unang lumabas, ano mangyayari kung sumagot lang ang gobyerno? Sumasagot lang ang gobyerno. 'Di ba? Ang dating pa nito, abay tama pala ang gobyerno. Meron talaga mga fake. So sa tao, 'di ba? Sa tao mapapasok na sa kukote na ng mga Pilipino yan. Fake yan, AI yan, AI, deep ano lang yan. 'Di ba ho? For sure. Ganun mangyayari. 'Di ba ho? Kasi nga may naunang nagpalabas na galing sa quote-unquote anti-Marcos kuno. Ay, maging matalino tayo. Wag tayong pabudol uli. Selling, ito yung pag-access ng mga Facebook account, yung mga ganun po. Kung minsan nanghihingi ng pera or assistance, yan yung pangalawa. Yung pangatlo po, yung investment scam. Okay. Colonel, online scam, yung mga online selling, ano pa po yung iba? Medyo napuputol Yung po kasi isa po, linya. Kita nyo? Diba tinanong, ano yung pinaka problema ngayon online? So sinabi, kasi siyempre, tandaan ninyo
feeling ko hindi naman ako kasangkot ang pulis diyan, pero yung media ang gumaganon eh. Ano pa sir? Ano pa ang problema aside from online scam? Inaantay talaga yung sagot na ito mga fake news. Oh, di ba? Yeah, oo. Illegal access po ng Facebook account, yung Oh. isang bigla na lang na Hindi nyo nararamdaman? Hindi nyo nararamdaman yung tinutulak Merong alam mo yung nag-interview para may palabasin. Di ba ho? Ano yun? Ay yung mga nag-iiba peking yung may-ari ng account, then nanghihingi ng pera. And yung pangatlo po ay yung investment scam. Ay, investment scam. Para po sa mga mabibiktima, Colonel, ano po ang dapat nilang gawin? Basta pag nabiktima po sila, just check our website, yung PNP-ACG website, at hanapin po nila doon kung saan yung pinakamalapit na PNP-ACG. Or kung medyo malayo-layo man, they can report directly to the local police station. Aha. Meron po ba yung way na parang halimbawa mga online forms na pwede po nilang isubite muna kung sakali, halimbawa kung malayo po yung lugar nila? No, they can send a message to our FB page. Huli na lang po, Colonel, bilhin niyo po sa ating publiko para makaiwas po sa mga gitong cybercrimes. Lalo na yung sinasabi niyo, nangunguna dyan yung mga online scams or lalo na sa online selling. Opo, ang modus lang naman po kasi dyan, sa online selling or buying, yung nanghihingi po ng advance na bayad. So, pagka may mga kausap kayo. So, ito po Kaya nga sabi ko sa inyo, huling paalala ko sa inyo ito Maging matalino ho tayo. Maging matalino at hindi lang chismoso at chismosa. Okay? Tandaan ninyo mga kababayan, isaksak nyo na sa kokote nyo ito. Ang kalaban ay magaling sa propaganda. Nanalo ang administrasyon na ito because of propaganda. Paano nasaksak sa kokote ng mga Pilipino na may tanso gold, may talano gold? Could you just imagine, you won because of talano gold? You won because of golden era? You won because $1 is equal to 1 peso? Isip mga kababayan. Paano nangyari yun? Siba? Anong sinabi? Etong maman to, 6 na taon na natulog at natuod ng Netflix. Walang ginawa. Lahat ng kalaban niya, merong ginawa for 6 years. Ito walang ginawa. Paano nanalo? Propaganda. Fake news. Talano gold. Golden era. Electric pan. Nanalo sila dyan. How did it happen? Propaganda. Naintindihan nyo? Ang lupit. Sabi nga nito ito maganda. Yan ang dapat. Okay lang naman mag-akusa basta matibay na ebidensya, hindi yung puro lang tira, di naman mapatunayan. Yun nga Tama ka dyan kapatid. Dapat tayo ay laging base sa ebidensya. Without enough evidence, everything is useless piece of shit. Ay, grabe naman yun. Maka-English lang. Di ba ho? Ito pa gusto nyo ng evidence. Ito, meron akong evidence ng abuse of power. Abuse of power ng isa sa mga opisyal ng ating gobyerno. Gusto nyong malaman? Ito, panoorin pakingge. At ipapaliwanag ko sa inyo bakit abuse of power ito. Pasok. Alam po ninyo, I was appointed by President Marcos to PNR in April of 2023. Okay. Ngayon po, I will be celebrating my first year anniversary at PNR on April 28, no? Eto si Michael Ted Macapagal, chairman ng PNR. Pinapaliwanag niya dito, 1 taon na daw siyang appointed. Ano pa kailam namin? Happy lang siya. Happy lang siya. Anong abuse of power dyan? I-play natin. I-play natin, ha? Anong abuse of power dyan? Eto, pakingge, ha?
Oh, Kaya on Monday, April oh, 29, oh. lahat po ng mga PNR buses that are flying around Metro Manila, libreng pasada po. So lahat po ng PNR trains, inuulit Kaya daw, kasi nga 1 year na siya, so kaya daw, libre na ang PNR sa Monday dahil 1 year na siya. Banat ba? Di ba maganda naman yan? Maganda yan at least libre sa mamamayang Pilipino ang pamasahe. Ika nga. Pero ito lang ganito lang kasimple ho yan mga kababayan. So kung gagawin ng lahat ng appointee yan, na 1 year na silang in-appoint, at maggagawa sila ng isang bagay para lang mag-celebrate ng kanilang 1 taon. Sa tingin ninyo, magkano malulugi ng gobyerno? Ulitin natin i-play natin. at PNR on April 28, no? So, salamat, sir. Alam ayan. po ninyo, I was appointed by President Marcos to PNR in April of 2023. Ngayon po, I will be celebrating my first year anniversary at PNR on April 28, no? Naku po. Kaya on Monday, April 29, lahat po ng mga PNR buses that are flying around Metro Manila, libreng pasada po. Anak ka ng weteng. Lahat daw. Because 1 year na siya. Pambihirang kalabaw ho ito. Isipin nyo kung lahat po ng in-appoint ni Marcos magse-celebrate at ganyan mag-celebrate, luging-lugi ang ating gobyerno niyan. Di ba ho? Pambihira Sabi nito isa tuloy, may balak yan sir. Naku, nakuha mo na. Dati daw itong tumakbong mayor, di umano. Naku, isipin nyo yun every year kung magiginyan siya. Abuso ito. Alam nyo, ito masasabi ko sa inyo dapat po ito talaga silipin o kasuhan ng ombudsman. Bakit to? Alam nyo ho ba, ang balita ko dyan, meron ho tayong source dyan sa loob, nagulat ho si DOTR Secretary Bautista sa announcement na ito. Kasi ang tandaan nyo baka akala ninyo porket chairman meron na sila noong pinakamakapangyarihan dyan. Hindi ho. Ang chairman sila lang ang nagpe-preside ng board of meeting, yung mga board, yung meeting ng board. Okay? Ang nagdi-decide po niyan yung board. Sino ho ba ang board ng mga GOCCs? Nandiyan ang Secretary of Finance, particular dyan sa PNR, dyan po ang secretary ng DOTR. Matataas po ang board member niyan. Okay? Ikaw, nagpe-preside ka lang, ika nga. Hindi ikaw ang nagdidesisyon, board. Kaya nga dapat to kasuhan to ng ombudsman at saka ng Civil Service Commission at Governance Commission for GOCC. So, at office ng President Alam niyo kung bakit? Ano ito violation ng Section 4 ng RA 9 number 6713. Yung ethical standard for government official Ito ipe-play ko sa inyo ito ipe-play. Babasahin ko sa inyo ito kasi importante ito maintindihan ng mga kababayan natin Itong Republic Act number 6713 ng ating ito Section 4 Norms of conduct of public official and employees. Every public official and employee shall observe the following standard as personal conduct and discharge execution of official duties. Public official and employee shall always uphold the public interest above personal interest. Public interest. Di ba ho? Hindi ho public interest ang libre. Bakit ho kanyo? Malulugi ang gobyerno. Isipin nyo, lahat ng appointed official ng gobyerno kung mag-celebrate ng 1 year nila magkaroon ng paglibre sa taong bayan para maging Jollibee. Anong Jollibee? Bida-bida, ika nga. Bawat isa sa kanila magbida-bida. Ang laking malulugi. Yun ang public interest. Hindi ano sabi dito? Public official and employee shall always uphold the public interest above
personal interest. All government resources and power of their respective offices must be employed used efficiently, effectively, honest, and economically. Doon pa lang bagsak na eh. Oh. Ano ito? May sarili kang mundo, sir. Chairman, Michael Ted Macapagal. Isipin mo, gayahin ka ng lahat ng appointed. O, paano kunwari si Gadon? O, halimbawa, after 1 year, mamigay ng ganito-ganito, mag-celebrate mamigay. Alam mo, maaaring, ay, maganda yan, namimigay. Oo, pero saan ba galing yan? O, halimbawa lang ha, o, ibang opisyal, ganun din ang gawin, mamigay. O, kanino ho ba galing? Hindi naman galing ho sa sarili nilang bulsa yun. Pera ng taong bayan, ano, every year, lahat ng appointed, may ganyang klaseng pautot at bida-bida. Alam nyo, Mr. President, dapat to, imbestigahan nyo ho ito. Sibakin nyo ho ito kung sakasakali dahil inaabuso ang kanya hong kapangyarihan. Magbibigay ng libre, anak ng wete. O ililibre ang pamasahe because anniversary ng kanyang appointment. Okay pakinggan eh. Parang, uy, libre pamasahe kasi ano. Sana kung ganito eh. Libre pamasahe kasi today is Bonifacio Day. O kaya, today is, kunwari lang ha, Senior Citizen Day. Sa lahat ng senior citizen, libre. Okay yun. Bakit to? Eh kasi, hindi naman araw-araw senior citizen at hindi naman araw-araw senior citizen day at madaming ganun. Hindi naman ho. Eh ito mantakin mo. Na-appoint lang siya ng 1 year and to celebrate his appointment, libre pamasahe. Pa-importante ka, sir. Sana, sir, kung galing sa sarili mong bulsa at bayaran mo. Alam mo, sir, meron bumulong sa akin eh. Meron kasi daw kayong balak, tumakbo kayong mayor uli eh. Ewan ko ha. Oh. Hindi ho kasi bida-bida ho, hindi ako pabor sa mga ganyang government official na bida-bida. 'Di ba ho? Ay grabe na nga. Baka sa second year boss niya libre na po. Ano to? Oh. Baka sa second year niya anniversary niya libre pa din boss. Naku. Taon-taon libre. Sir, dinaig niyo pa ho ang selebrasyon ng Pilipinas. Lagi ka nagmamakaawa sa signal. Oh, grabe ho talaga. Ayan na. Huwag kayong mag-alala. Pag nawala, nandyan lang. Kapit lang pag nawala. Oh, alam nyo, ganyan talaga ang buhay pagka naglagay ka ng mga opisyal sa gobyerno na tila mga kandidato. Pambihira, oo. Sabi nito, maganda sir, pati birthday ninyo, ano nyo na, ipagdiwang nyo na. Di ba po? O, yun ang maganda. Tama, mali. Grabe. O, sabi nito, ayan, di ba? Susmi anniversary lang ng appointment, libre sakay na. Baka anniversary ng asawa nyo na libre sumakay sa eroplano.
Maganda sir, siguro sa birthday mo, libreng sakay papuntang Japan ang mga vloggers. Ang lupit, ano? Ano ko talaga, ito yung mga bagay na nakakatuwa sa mga government official natin. Hayop! No? Di ba ho? Ito pa. Pag-usapan naman natin ibang bagay. Tanggalin na natin tong si Mr. Anniversary. Mr. Anniversary! Ako nananawagan sa Pangulong Marcos, ha. Sana imbestigahan niyo yung mga inappoint ninyong medyo may pagkaabusado. Abusado kasi sir eh. Nakakahiya yung mga ganyan eh, di ba? Nakakahiya naman. Iisipin tuloy ng taong bayan, ganito ba talaga? Hindi kasi natuwa ito in fairness, natuwa ho tayo dun sa mga anti-wangwang, anti-blinker. In fairness naman po, bakit to? Kasi mga abusado di ba? Maganda yung step na yun at muling ipinaalala ng ating presidente yung ganun. Kasi nga may mga abusado. Mr. President, yung ganito rin, abusado rin itong ganito. Di ba ho? Anyway, ito tuloy-tuloy natin ha. Ito naman pag-usapan natin to kasi importante rin itong pag-usapan eh. Ito. Department at Philippine National Police na posibleng managot ang mga opisyal na tutulong sa investigasyon ng International Criminal Court. Sa ngayon, hindi pa nila makumpirma ang ulat na mayroon ng mga nakausap na pulis umano ang ICC tungkol sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. There may be accountability involved. Yan ang babala ng Department of Justice sa mga opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na kinausap na ng korte ang higit 50 active at retired police officials. Kaugnayan ng investigasyon ng ICC sa madugong gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Trillanes, kung hindi makikipagtulungan ng mga pulis, pwede na silang ituring ng mga suspect. Wala raw alam ang DOJ. Grabe itong si Trillanes Mantakin mo, tinatakot pa yung pulis. Pag hindi kayo makikipagtulungan sa ICC, maaari kayong ituring na suspect. Gago eh. Tinakot pa yung mga pulis eh. Pangbanat, Chisawaksi. Salamat po. Buti naman may mga nakaalala. Thank you very much po. Hindi, dyan tayo. Dahil sa mga nagpapakulay, kaya nabubuhay itong channel natin. Wala hong politikong sumusuporta sa atin. Ayan ang aking proud na sinasabi dito. Kaya salamat po sa mga nagpapakulay. Thank you very much. Anyway, ito na nga yun di ba ho? Nakakapagtaka, dapat ito yung mga binabatikos talaga ng gobyerno eh. Mantakin mo i-warningan ang mga pulis. Pag hindi kayo nakipagtulungan sa ICC, kayo ay suspect na. Tarantado rin no? Bakit kanyo? Wala akong jurisdiction ang ICC sa atin. We are not member of the ICC, so they do not have any jurisdiction. And ilang beses na sinabi ng presidente natin yan, we will not cooperate, di ba, with ICC. Kaya kayo mga kapulisan, wag kayo maniniwala dito sa sundalong kanin na to Etong sundalong kanin na to, nag-iingay lang ito kasi balita ko kakandidato ito sa Caloocan daw Sabi ko nga, pangit na nga ng mayor doon, dadagdagan nyo pa ng kandidatong pangit pa, isa pa. Ibig sabihin ng pangit, hindi maayos ito, maraming salamat pambili ng Duterte Coffee, Banat ba? Yun, maraming salamat. Thank you very much Thank you very much
Ma'am Kit Kat. Thank you, thank you. Tuloy. Oh. Jay sa revelasyon ni Trillanes. Pero muling iginiit ng ahensya na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Kaya maituturing ang pakikipag-ugnayan dito na conflict of interest sa foreign policy ng gobyerno. Paglabag din daw kasi ito sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ah. Pero hindi na nito sakop ang mga retiradong opisyal. Well, if they are acting in their civilian capacity or personal capacity, then of course we have little to hold over them, no? However, again, we will not recognize anything that will come out of that conversation or coordination with them. Hindi rin kinumpirma ng Philippine National Police ang pahayag ni Trillanes, pero susunod lang daw sila sa mga direktiba ng gobyerno. Dagdag ni PNP spokesperson Jean Fajardo, hindi maaaring makipag-ugnayan sa ICC ang sinumang pulis nang walang pahintulot ng kanilang Naturalmente, utos na nga ng Pangulo, pinuno ng PNP na wag makipag-coordinate dyan. Tapos makikipag-coordinate ka? That's subordination, di ba? Ang tawag mo sa ganyan ay isang hindi pagsunod sa ating presidente at maging sa PNP chief. Ang linaw ng instruction, wag ho tayong papahintulutan yan. Bakit kayo sasawsaw, anak kayo ng animalo? mga opisyal. Kung ikaw ay isang active personnel at you are performing any activities that is contrary to what is being stated officially ng PNP po, then posible po na may kakaharapin pong sanction po ang sino Dapat kasuhan. Watching from Brisbane, Australia, Pangbanat Fresh po, sir. Maraming mga salamat pulis po. na hindi po susunod doon sa tinatawag po nating chain of command po. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang anumang arrest warrant na posibleng ilabas ng ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kaya alam mo, ito dahil sa katarantaduhan nito ni Trillanes, nakahanap siya ng katapat at ito sinagot ho siya ni paring Robin Padilla. Napaka-idol natin to eh. Pasok Senator Padilla. Lee, salamat po sa super sticker. Thank you very much. Former Senator Trillanes, nakikipag-ugnayan daw po yung ICC sa over 50 na pulis. Parang natatawa kagad si Senator Robin eh. Bakit niyo ba pinapasok at pinapansin kasi yung sundalong kanin na yan? Pinapansin niyo wala nang pumirespeto dyan eh. Para imbestigahan daw yung drug war nung nakalipas na administration. Etong media talagang para salsalin lang tong ICC. Pinapansin pa itong walang kakwenta-kwentang sundalong kanin natin. Maybe get your comment lang, sir. Kasi sinabi na ni President BBM na hindi talaga siya makikipag-ugnayan, di ba, sa ICC. O alam mo na pala sagot eh. Huwag tayo nagagalit sa media. Pero at least sinagutan ng media eh. Sinabi na nga ni Pangulong Marcos, huwag tayo makikipag-ugnayan. Pinapansin nyo pa tong Trillanes na to. Ito na, sagot ni Idol. Matigas ang ulo nitong ICC na ito. Hindi ko naman sila masisi. Talagang pinipilit nila yan, pero malinaw naman ang guidance ng ating mahal na Pangulo Na? hindi tayo mag-cooperate dyan sa ICC. Siguro wala naman pupuntahan yan. Kaya pati yung mga pulis na, sinusudpi na ba? Ganon ang dating. Wala naman. Kinakausap yata sila or... Pwede naman silang tumanggi. Bakit kayo magpapasa ilalim dyan? Pulis kayo rito sa Pilipinas. Yung mga yan, pulis kalawakan lang. Tama nga naman si Senator Robin, di ba? Sabi ko nga sa inyo, mas matalino pa itong maman to kaysa dun sa mga ano. Alam mo, Senator Robin, ang inaantay ko yung ginawa mo kay Richard Gomez. Nung nagkaroon kayo ng basketball. Pag pumasok pero mukhang malabo naman makapasok pa sa Senate to si Trillanes eh. Pero maganda siguro.
Senator Padilla, yung ginawa mo kay Richard Gomez, alam ko bati na kayo, pero yung ginawa mo nakakatuwa. Pwede mo bang gawin mo rin yun kay Senator, ay hindi, just in case lang naman pero mukhang malabo na makapasok kay Trillanes, ha? Hindi, alam mo yung panahon nga naman, ang panahon nga naman, bilog ika nga. Diba? Naalala nyo nun, nung nangyari yon, marami nagkundina kay Robin, bad boy daw masyado, tapos nung nakulong siya, tuwan-tuwa yung mga fans ni Richard, di ba? Tapos nung nakalaya na, okay na eh. Tingnan mo ngayon ang posisyon nila. Hindi ko naman sa inaano si Richard Gomez. Mabait naman po si Richard. Kaya lang, tingnan mo, si Richard nasa kamera, siya, senador. Di ba? Mundo nga naman, Oh. Sabi nitong ito perfect yan. Si Senator Padilla matalino, di kasi porket di nag-i-English hindi matalino. Marami nag-i-English, mga baboy naman. Correct, Your Honor. Palakpakan. Yan ba yung love triangle sila ni Ate Shawi? Uy, mga chismoso kayo, ha? Ha? Hindi, pero totoo yung mga sinasabi ninyo. Maniwala kayo sa akin. Ibang level ho itong si Senator Padilla. Ibang level ho to. Maniwala kayo sa akin. Iba ho. At dito sa usapin naman ng ICC, hindi ko maintindihan itong media natin ba't paulit-ulit na lamang pong binabanggit itong ICC kahit ang nagbabalik na sa issue na yan walang kakwenta-kwentang si Trillanes. Diba? Huwag na tayo maniwala dyan sa Trillanes na yan. Wala namang napatunayan sa mundo yan eh. Kita nyo nga nung nagkaroon ng backdoor, ha? Na pag-uusap sa China yan si Trillanes eh. Diyan ho nawala yung ating isla. O, di ba ho? Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit pa tumakbo ng mayor yan, baka kapulutin sa kangkungan yan. Baka nga barangay captain, di pa manalo yan eh. Totoo lang ha. Sirang-sira na yan sa masang Pilipino. Alam naman po natin ang ginawa niya noon na siya naging backdoor negotiator ni Pinoy. Doon alam niyo eto aralin niyo yung kasaysayan ha. Doon panahon na yon, doon talagang nagkaloko-loko ang ating mga isla dahil sa mga backdoor na yan. Ako po. Sabi nito, banat ba, pakibati naman yung anak ko ngayon. Sa Storm Cedric Buna, idol ka din niya. Oy, maraming salamat. Happy birthday sa iyo, Storm. Grabe mga pangalan mo ha, pang tawag dito, pang ano yun, pang pelikula. Storm ha, Cedric. Oy, binabati rin natin ulit si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, ay grabe ang saya ho, grabe. Masayang malungkot yung nangyari kagabi kasi masaya ho. Sabi nga nila, ang kwento nga daw doon, paulit-ulit na kinikwento sa atin to, sa amin to noon eh. Dati daw, nung birthday ni Pastor Kibuloy, yung mga bata, dinala ho niya sa Disneyland. Kaya nung nakita niyang tuwan-tuwa yung mga bata sa Disneyland, ang ginawa niya, yung Disneyland o yung ganong klase, yung style na may mga rides, dinala niya ho sa Kingdom, sa KOJC. Nakakatuwa ho. Ngayon ganun pa rin ang nangyari. Kahit wala pa ho si Pastor, festive pa rin ho. Nakakalungkot lang din, syempre. Ako, sabi ko nga, nakakalungkot dahil nakilala natin si Pastor, bigla ho siyang ginanyan na. Nakakalungkot kasi hindi ho natin nakakasama na kumain, makausap. Di sana ho, kung nakakausap po natin siya, di mas makikikwento niya pa ang kasaysayan. Aminin na ho natin, even if we do not have the same belief with Pastor Kibuloy, marami ho siyang natulong. Di ba ho? Hindi na totoo. Marami ho siyang natulong sa ating kababayan. Alam nyo, kaya nga merong kataga sa Biblia you will know them by their love. Ayan ang natin hindi ho sa talino, hindi ho sa galing ng mag-quote ng Biblia, hindi ho sa dami ng tawag doon, sa dami ng seremonya, sa pagiging religious, hindi ho. Malalaman natin ang tunay na yung kanyang pagmamahal sa kapwa, ika nga. Yun ang importante doon sana eventually matapos na ito, Pastor Kibuloy, at pag natapos na ito, tayo ay
magdiwang ng inyong kalayaan, para ho malaman ho. You will know them by their works. Tama, yun. You will know them by their works. Correct. Tama po. Mali po yung you know them by thy love. Pero ganun din po yun. Okay, tuloy. Ito pa, meron pa tayong issue. Okay lang ba? O ayaw nyo na? Ayan sabi nito SMNI isang dumating dito sa Bagyo maliban sa truck ng mga Dabawenyos nung yung binagyo kami, sir. Oo. Alam mo, yan ang gusto kong gawin ng SMNI at saka Banateros Pag may mga sakuna, pupunta kami doon at you will know them by their fruits. Ayan. Mali pa. Basta yun that's the essence of that verse. You will know them by their action, by their fruits, by their love. You know yun Okay, ito pakinggan natin ito. Maganda ito. At ano ang inyong opinion? Ako sang-ayon dito, although maraming mga tumatanggi at nagagalit dito. Eksperto na posibleng mas makakalala pa sa sitwasyon sa EDSA ang planong exclusive motorcycle lane. Hati naman ang opinion dito ng mga motorcycle rider. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ganito ang karaniwang eksena sa EDSA dahil sa mabagal na usad ng mga sasakyan ang Ayan, binabati natin ng happy birthday si Kate Nicole. mga motorsiklo, lusot dito, lusot doon. Ang iba sa bike lane pa dumaraan. Ayon sa Department of Transportation, nasa 170,000 na mga motorsiklo ang dumadaan sa EDSA araw-araw. At para sa kaligtasan ng mga rider at bilang solusyon na rin sa mabigat Ang ganda na sinabi nito, pamangking ko, scholar dyan sa Jose Maria College, hindi kami mas kasapi buong pamilya ko. Di ba ho? Grabe ho, scholar and yet they're not part of KOJC. Tuloy. Gat na daloy ng trapiko, plano ng DOTR na maglagay na ng exclusive motorcycle lane. Yung kasalukuyang bike lane ay palalaparin Yan. kasi merong natin ang kalahating lane. Correct. What if yung kalahating lane na yun isakop na noong bike lane at ito ang magiging motorcycle and bicycle lane. So dalawa na ang pwedeng gumamit noong lane na yun. Pabor dito ang ilang mga nagmamaneho ng private cars. Kung wala silang designated na area, nagkakanya-kanya kung saan-saan lumulusot yan. Kaya natatapakan sila ng truck o bus. Pero ang mga mismong rider, hati ang opinyon. Mas maganda po yun, ma'am, para disiplinado po. Kung sa akin po hindi. Technically kasi hindi naman po ganun kalaki yung kinukuha na space ng motor. Para naman sa grupong Motorcycle Rights Organization, mas mainam na Kaya ayaw mo kasi hindi na kayo makakasingit. Yan ang totoo dyan. Huwag tayong real talk tayo, wag tayong Kasi ngayon, ang sinasabi ng DOTR, ilagay na lang kasi ganito para lang ho natin mailagay sa tamang perspective ito. Sa tamang pananaw ito. Tandaan ninyo, ginawa yung bike lane na yan. Okay? Although matagal na yan, pero talagang pinagtibay yan at pinaganda yan at inayos yan nung panahon ng pandemya kung saan walang pang-public transportation. Kasi nga ho, noon iniiwasan na magsama-sama sa isang public transportation, kaya ang ginawa noon, in-encourage ang lahat na magbisikleta o kaya scooter o 'di ba? Para hiwalay-hiwalay ang tao. So yun. Yung bike lane kaya pinagtibay at inayos yan sa EDSA. Yung panahon na yon. Wala na ho tayong pandemya ngayon. At kung papansinin ninyo, kukonti na lang ang dumadaan ho dyan ngayon. Kasi hindi na ho praktikal ang magbisikleta ngayon. Lalo na ganyang maaraw. Mainit. Okay? Pero yung exercise, walang problema ho dyan. Pero hindi naman po dapat nag-exercise kayo sa EDSA. Ibig ko sabihin, if way of transportation is through bike, tas dadaan kayo ng EDSA, alam nyo hindi na practical ngayon yung panahon na yan. Konti na lang dumadaan dyan. Kaya nga, ang dami ng motor na dumadaan ngayon dyan Diba ho? Nagiging dahilan pa yan ng gatasan ng ilang mga traffic enforcer. Hindi ko naman sinasabing lahat. Yung iba dyan nakatago.
Tapos biglang sumusulpot. Inaabangan lang yung mga ano. Instead na may ganon, bakit hindi na lang ibigay sa mga nagmumotor? Tapos, tama yung sinabi ni DOTR kalahati lang yan, may kalahating kapiraso na nagiging cost pa ngayon ng gitgitan. Kung gawin mo isang buong linya yan, motor lang ang naandyan. Di ba ho? Maganda, disiplinado. Kasi alam nyo, malambiro ho, yung mga ibang mga kamote rider, okay? Kaya gusto nilang wala niyan. Ako, sa totoo lang, kung ako selfish na tatanungin, ako ayoko niyan. Bakit? Hindi ako makakasingit. Ang babagal na mga yan Kasi yung iba dyan, habang wala akong biro ito habang iba dyan nakatingin sa ano nila sa Waze, o kaya nagbo-booking nung mga kanilang mga Grab, mga ganyan, mga Food Panda, o kung ano-ano pa, ng mga booking. Kaya minsan, ang babagal, di nyo napapansin. Kasi nakatingin sila sa ganun. Dapat nga, pinagbabawal yan ang mangyayari dyan, mas lalong para sa mga katulad ko na medyo mabilis pagdating sa pagmumotor, maaabala. Tama, mali. Pero okay lang sa akin yun. At least, nandito kami sa isang linya. Sama-sama kami dito at hindi namin na istorbo. Alam niyo yan, kayong mga nagdadrive sa EDSA. EDSA po ang pinag-uusapan natin EDSA lang Ibang usapan nyo sa ibang kalsada kasi sa ibang kalsada hindi praktikal kasi maliit. Pero EDSA dapat talaga nandun lang sila sa gilid para wala silang tinatamaan kasi ito ang katotohanan mga kaibigan. Pag nagasgas ka niyan, tatakbuhan ka lang yan. O kaya pag naggasgas ka niyan, kakamot ulo lang yan. Pasensya na, sorry na. Ikaw, nagmamadali kang pumasok sa opisina, sa paaralan, o saan pang appointment mo, o sa kabit mo. Nagmamadali kang umuwi sa bahay mo kasi dumaan ka ng kabit mo. Hindi mo napapansin yung maggumasgas sa'yo. Tama, mali. Di ba ho? Kapatid ko po sa mirror pa. Naku, yan na, hindi nila alam Nangyari na sa akin yan, nabangga din ako. Yung side mirror ko, wala. Dire-diretso sila. Kasi nga po, kaya nilang sumingit. Tama, mali. Kaya ayaw ngayon ng ibang nagmumotorsiklo yan kasi gusto nila pasingit-singit sila sa karsada. Yan ang totoo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, lagi yun yung tatandaan ito mga kababayan. Marami sa ating mga kababayan, ayaw magsakripisyo, ayaw ng disiplina. Gusto yung sariling interest lang, not for the country. Yan ang totoo. Kaya hindi naaayos itong ating trapiko sa Pilipinas dahil sa mga walang disiplina at mga selfish na mga kababayan nating mga kamote. Hindi lang riders pati mga kamoteng driver. Na lang ang istriktong pagpapatupad ng mga kasalukuyang batas trapiko kaysa ipilit ang motorcycle lane. Pag motor At saka isipin nyo, maiiwasan dumaan ng busway yan kasi ang layo dyan sa mga busway, nakakasingit-singit pa sila, gumaganon-ganon pa sila yun ang totoo dyan Pagka wala naman traffic enforcer, walang media, sumisingit sila sa busway. Gumagano ng konti yan pero kung lahat sila nasa side na yan, wala nang makakasingit. lumabas sa linya, huli. Pag ibang sasakyan ginamit yung lane or bumabad sa lane, let's say excusable yung exit, Hindi. okay? Fine. Gusto nyo lang sumingit, yan ang totoo. Gusto nyo lang sumingit. Huwag na tayo maglokohan. Sisisihin nyo pa yung mga dumadaan na kotse. Yung mga, sir, alam ko nagdadrive ka rin ng sasakyan. Ako, ayokong dumaan. Kung sakasakali may motorcycle lane, ayokong dumaan doon. Kung gasgasan nila ako doon, ba't ako dadaan? Dadaan lang ako doon kung papasok na ako sa kanan. Diba? Kung kakanan na ako, aalis na ako ng EDSA, doon, dadaan talaga ako. Pwede naman yun. Pero ako, dadaan ako sa sasakyan ng motorsiklo, linya. Hindi ko gagawin yun. Ano ko, tanga? Para masagasaan, para magasgas nito mga to. Hindi mo gagawin yun. Katarantaduhan po yan. You're leaving EDSA or you're leaving Commonwealth. Pero pagka ginamit yung lane, Naturalmente, paano? Lilipad ka para lumabas ng EDSA. binabaran, doon nagsakay, doon nagbaba, like what the PUVs are doing in Commonwealth, hindi naman inuhuli. So, there's a problem right there. The problem is the implementation, but not the law itself. We can fix the implementation.
Pero sabihin at aminin na ho natin, maganda yung batas na yan kung sakasakali. Sana ho, DOTR, susuportahan ho kayo ng taong bayan, wag ho kayo makikinig sa mga selfish. Pangamba rin ng transportation expert na si Engineer Rene Santiago, mas Tingnan nyo itsura ng mga motor. O, sige nga ho. Sige ho, kayo ang tumingin. Yan ba ang kayusan? Anong gusto nyo? India tayo? Ha? Parang India? Ganon? O, sabi ni Alex Castro, yan ang totoo. Ayaw ng mga rider. Kahit ako ayoko yan eh. Kung personal na interest lang, ayoko yan. Hindi ako makakasingit. Di ba? Rider din po ako. Lamang pagsingit ng singit. Correct. Kung selfish interest nga lang, ayoko yan. Mas gusto kong kanya-kanya tayo. Bahala na si Batman. Umaunan tayo sa... Di ba? Totoo yan. sasama pa ang motorcycle lane. Kung mas maraming motorcycle user at nilimitahan mo sila sa isang lane na mahigpit, sila ang babagal. Pagsamahin na lang sa bicycle lane. Kasi yung bicycle lane, for all intents and purposes, yun na nga ho, bicycle and motorcycle lane, isa na lang. Isang buong linya kanila na purposes dyan sa EDSA, useless. Halos wala naman hong bisikleta. Correct. Isa sa mga nagsusulong ng motorcycle lane sa EDSA, si One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita. 2023 pa raw nang magsulat siya sa kalihim ng DOTR para ipanawagang ipatupad ito. Given, andyan na yung number of vehicles, yung volume. At kumbaga po, ang intention na lang natin, maisaayos para yung buhol-buhol na trapiko at itong aksidente ay kung hindi man mapigilan, ay mapigilan yung mataas na bilang. Una nang nagpahayag ng pangamba sina Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe at Senator Nancy Binay sa plano ng DOTR. Diit ni Poe, dapat actual data at hindi puro eksperimento ang basehan para maiwasan ang kalituhan. Alam mo, Senator Grace po, ang totoo kasi, sinasabi mong kailangan data. Ano, gusto mo mag-aral pa, mag-gather pa ng data bago solusyonan ng problema sa traffic? Yung tinatawag na analyze, paralyze, di ba? Ang bagal, alam nyo, kasi problema ito mga senador nito, may mga hagad kayo, kaya hindi nyo naisip ang problema ng trapiko Yan ang katotohanan Huwag ho tayo magloko-lokohan dyan. Kaya nga may nahuling senador na may hagad di ba? Tapos may pa sila, may mga backup pa sila. Isipin nyo, problema na ho ito ng mga Pilipino, yung grabing traffic, ang gulo sa kalsada, stressing ho, hindi pa hindi pa nakakasimula ng kanilang buhay sa opisina, stress na ho sila. Tapos sermonan pa sila ng kanilang mga boss na wala naman sa lugar minsan. Di ba ho? Senator po, sabi nga nila, doing things all over again and again and expecting different result is insanity. So dapat talaga tayo mag-test ho tayo ng iba't ibang paraan para masolusyonan ng trapiko. Pag okay, ituloy. Pag hindi okay, itigil. Ganun ho talaga. At least may ginagawa ang gobyerno. Di ba ho? Yung problema, tinututulan nyo na kaagad. Hindi pa natin sinusubukan. Subukan muna natin. Ang gusto nyo, pag-aralan pa na. Pag-aaralan mo, ilang buwan na abutin? 2, 3 buwan para pag-aralan yan. O ang laki na hong bilyon na ho ang nauubos sa karsada dahil lang sa pag-aaral-aral ng ganyan. Di ba ho? Malaking katarantaduhan ho yan. Hindi nyo ho alam Kasi nga po, hindi naman kayo nagdadrive. Kasi nga po, meron nung kayong mga hagad. Yung mga senador natin. O di ba ho? Malamang. Hindi ko inaakasan na may hagad kayo Pero nahuli, di ba? Kitang-kita naman po natin. Doon pa lang nakikita natin meron na ho tayong pribilehiyo kaya hindi ho natin napapansin yung mga ganyan. Senator Grace po, gising. Kaya sana po, ito DOTR, sa tingin ko suportado kayo ng mga silent majority. Ika nga. Suportado kayo dyan kasi talaga namang kamote na sa lahat ng lugar natin, kamote ho yung iba talaga mga rider natin aminin na ho natin, marami ho sa rider talagang kamote. Hindi ko alam kung paano nakakuha ng lisensya Konting disiplina, ika nga. Minsan inconvenient, pero in the long run, mas maganda ho ang resulta ho nito. Sana po,
At si Colonel Busita, si Congressman Busita, suportado po ito eh. Dahil ho dyan, palakpakan ka kay Congressman Busita. O, sabi nga ni Senator Cynthia, puro kayo research. Hindi na po, Wendell Aguis, ang gagawin na po, tatanggalin na po yung bicycle lane. Sa totoo lang, hindi naman po dapat talaga. Kaya lang naman ginawa yung bicycle lane during pandemic. Dapat tanggalin ang bicycle lane sa EDSA. Puro na lang nagmumotor. Yun ang katotohanan. Hindi ho kasi safety. EDSA is like supposedly highway. Ibalik natin doon sa tunay niyang purpose na gawing highway, fastway ang EDSA. Gawin natin yun. Kaya lang naman natin ginawa yan during pandemic. It's because walang masakyan noon. Ngayon, bibihira na nagbabike dyan. Alam nyo kung bakit? Apakainit to. Para magbike ka sa EDSA. Hindi na ho diba? So, yun lang. Delikado. Tama ho, Madam Regina. Delikado ang bike sa EDSA. Dati pwede. Ngayon, hindi na. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. See you again soon. I don't know if later or tomorrow. Basta pag may pagkakataon tayo, magla-live po tayo. At sa mga kababayan natin sa Davao, huwag niyong kakalimutan dumaan sa Waxis. Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kits. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.